Good afternoon to all of us. I am your professor, Mr. Blandamir Escaritan. For you, Bachelor Elementary Education students, I'm going to discuss with you the Introduction to Mother Tongue-Based Multilingual Education, or MTB-MLE. Actually, last time we already discussed the brief outline of this lesson. But for this video lesson, I would like to present you the I would like to present you the more comprehensive uh, lesson about this one. So, what are the objectives of this presentation? Understand MTB and MLE, explore historical and legal foundations of MTB, MLE, analyze implementation practices and implications. Before I discuss this one, I would like um, I would like you to know that this topic will cover two parts of video kasi medyo malawak ng pag-aaral ng mother tongue. Tsaka marami pang dapat i-discuss. So, what is language? So, yun ang una natin dapat malaman sa pag-aaral ng mother tongue. Of course, the language itself. So, language is the principal method of human communication, consisting of words used in a structured and conventional way and conveyed by speech, writing, or gesture. So, gesture, no, rather. So, yun nga, um, katulad nga ng sinabi niya, human communication. Pwedeng by speech, by writing, or by gestures, katulad ng mga hand signals, ganyan. O kaya kung ano pa yung mga simpleng gestures na pwedeng mag-identify sa isang salita o sa mga grupo ng salita. So napakahalaga nito. Actually, this is one of our advantage to animals because of course we also belong to animal kingdom, but we have a complex way of communicating with each other. So what are the characteristics of language? Number one, language is arbitrary, meaning because there is no natural or necessary connections between words we use and their meanings. For example, in America, we call it dog. In Tagalog, we call it aso. Sa Bisaya, ang tawag dyan ay iro. Yan. Sa Spanish ay perro. So, walang connection. So, basically, walang connection. Kung sa kung ano lang tawag natin sa isang bagay. At napagkasunduan natin, yung bagay na yun, na yun ang itatawag natin, ganun na itatawag natin. Hanggang mag-develop at hanggang tanggapin ng buong lipunan na ito ang term para sa bagay o sa isang pangyayari o sa isang nararamdaman ng isang tao. Symbolic. Language is symbolic because words are symbols that stand for ideas, objects, or feelings. Yan. So, halimbawa, um, wala tayong, there's no physical manifestations of love. But we do have a term for love, di ba? So usually, we use symbols. So, what is the symbol of love? Usually, heart shape, the heart shape, di ba? We cannot see love per se, but we use symbols to understand abstract concepts like love, hatred, joy, happiness, sadness, fear, anger, and more ideals like justice and values, of course, kindness, piety, or feeling. So,
ito yung rules govern at saka yung cultural na dito sa susunod na slide. So, language is rule governed. Ibig sabihin, it follows specific rules for grammar. It actually follows construct, syntax or sentence structure and pronunciation. For example, uh, in English, in Filipino language, we both have subject-verb agreement. Parang ganon. Uh, Halimbawa, the car is big. Hindi natin sinasabi sa English na the big is car. Hindi natin sinasabi yun. Sa Spanish naman, baligtad. Kung sa kung sa English, the car is big, nauuna yung subject kaysa sa adjective. Sa Spanish, nauuna usually yung adjective. Nauuna yung kunyari, no? The car is big. El coche grande. Yan. Sa English, ang pala nun, yung pinakakatumbas nun, big car. Sorry big car. So, pag nagbibigay tayo ng adjective sa English language, inuuna natin usually yung adjective niya. The big car. Sa Spanish, baligtad. Nauuna yung subject bago yung adjective. El coche grande. Sa Pilipino, meron din tayong ganyan. Ang maganda sa Pilipino, class, ganito. Pwede natin gamitin yung paraan ng pagsasaayos ng adjective ng English language. At pwede rin natin gamitin yung sa Spanish. Halimbawa, English, big car. Spanish, coche grande. Sa Pilipino, pwede natin sabihin na kotseng malaki. Pwede din natin sabihin na malaking kotse. Yan. Kaya ganun yung yun yung rule sa Pilipinas. Kaya nga, alam niyo, sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang galing na rin ng technology kasi they can actually translate grammar. No? Not as perfect as the usual, no? But still better from translations before. Especially when we were using Google Translate before. Sometimes the translation is horrible that we cannot use the translation anymore. But today, with the help of AI tools, we can translate. We can translate languages with much ease than before. Next, language is cultural. Language reflects and is shaped by culture. It carries values, beliefs, traditions, and worldview. For example, cultural yung language, di ba, sabi ko. Sa Pilipino, meron tayong term na bayanihan. Bakit? Kasi sa kultura natin, nature sa mga Pilipino na nagtutulungan, lalo ng panahon dati. Kahit ngayon, kapag may mga sakuna, talaga nagbabayanihan tayo, nagtutulungan tayo. Eto, wala tayong eksaktong Tagalog ng homesick. Alam niyo siguro yung ibig sabihin ng homesick, di ba? Pero pag hinimay natin pag tinagalog natin, pag pinilit nating Tagalogin yung homesick, ito ang lalabas na translation. Tahanan, sakit. So basically, parang nagkasakit ka sa loob ng tahanan, gano'n. But the actual definition of homesick is entirely different. Yan. So, kung
Paano entirely different? For example, homesick. Halimbawa na homesick yung mga magulang nyo na nasa abroad. Ibig sabihin, wala talaga silang literal na sakit. Kundi nagkakaroon lang sila ng pangungulila dahil malayo sila sa inyo. So the question is, bakit walang homesick na Tagalog, no? Sa Philippine vocabulary. Bakit walang nabuo? Kasi dati, sa panahon ng Kastila o kahit nung pre-colonial, hindi naman, bagamat lumalayo yung mga magulang nila sa kanilang mga pamilya, pero usually, pagdating ng hapon, nandun na ulit sila sa bahay. So malapit lang yung pinagtatrabahuan. Kaso, nung dumating yung panahon na yung mga Pilipino, lalo na ng mga kasagsagan ng paglabas ng mga overseas contract workers pa tawag doon, na, na usually, 2 taon, 3 taon sila maghihiwalay. Kaya naranasan ng mga Pilipino yung ganong homesickness. First time nilang maranasan ng isang bagay na walang direktang kahulugan sa wikang Filipino. So ganun yung purpose, ganun yung characteristic ng isang wika. So, yung language and thought then, sabi ni Vygotsky, language shapes our thinking, and vocabulary influences logic and memory. So, sino ba to si Lev Semenovich Vygotsky, no? Isa siyang Russian psychologist. Meron siyang tinatawag na sociocultural theory. So Vygotsky believed that language is not just a way to communicate. It is also a tool for thinking. So according to him, children first use language in social interactions, then try to internalize it to form inner speech, which becomes their thinking process. So, halimbawa, pag sinabi ko na hindi ko hahawakan to, mainit ito. Yan. Yun yung, pagkasabi niya ng gano'n, papasok na yan sa kanyang subconscious, no? Na itong bagay na to, hindi ko hahawakan to dahil mainit na ito. At yung language na ginagamit niya, at ano ang ginagamit niya? Yung language na ginagamit niya. Para paalalahanan yung sarili niya na hindi niya dapat hawakan to dahil mainit. Yeah. So, dahil sa language, we can internalize our speech and our thinking and decision-making in the future. So, the vocabulary influences logic. So, the more words you know, the more detailed and precise your thinking can be. For example, actually, English, mayaman siya sa vocabulary kasi marami siyang hiniram na words. So, pag sinabi kong, I'm hungry, gutom ako, diba? Paano kung sa English, gusto kong sabihin na gutom ako? Sasabihin ko ba, I'm hungry? Ganon? Hindi. Hindi ganon. Merong term dyan sa English. Famished. Yan. So, talaga, yan, gutom na gutom. Tapos meron pa, I'm starving. I'm starving. Diba? Kasi nga, maraming way to describe yung kagutuman. Pero ganun din, sa kabaligtaran naman, ang mga English, isa lang yung term nila para sa rice. Pero sa atin, ang dami. Kunyari, yung palay, tawag nila doon rice. No? Yung sinaing, no? Tawag nila doon cooked rice. Yung tutong, ang tawag nila doon burnt rice. Puro rice pa rin. Okay nyo? So,
Dahil sa kultura naman ng mga Pilipino, mahilig tayong kumain ng kanin. Marami tayong termino para sa salitang kanin. Yan. So, bukod dyan, yun nga, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, pwede natin maintindihan sa pamamagitan ng vocabulary yung mga abstract ideas katulad ng justice, democracy, and freedom. So, language and memory, words serve as labels for experiences. These labels help us store, recall, and organize memories. So, mahirap ipaliwanag ang isang experience if you cannot explain it. But because of language, uh, madali nating ma-recall ang mga experiences na nangyari sa atin. Yan. Sige nga, magtanong ka sa aso kung ano yung na-experience niya ngayong araw na to. Ang sasagot niya lang sa'yo, "Rrr, rrr, rrr, rrr." Ganun lang. Hindi niya masasabi sa'yo kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung experience niya, kung sino yung pusa na nakaaway niya, saan siya nagnakaw ng buto ng baboy. Hindi niya masasabi sa'yo yun. Pero ang mga tao, kaya niyang sabihin. Kaya niyang i-convey ang kanyang message niya. Kaya nga, dahil diyan, ipinanganak ang mga tinatawag na oral traditions. Ganun na kasimple, di ba? Because of language, nagkaroon ng oral traditions. So, language is a core part of who we are. It connects us to our family, community, and history. The way we speak reflects our background. So, values and experiences. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Like, so ano kaya ang ibig sabihin ng parang it connects uh, ano yung tawag dito? Uh, nakakonekta yung language. Nakakonekta yung language sa ating background. So, halimbawa, the way we speak reflects our background, values, and experiences. So, minsan, kapag nagsasalita tayo, lalo na kung, halimbawa, dito na lang, nasabi ko na sa inyo ito dati, alam mo, kapag ang isang Tagalog na taga Rizal ay taga Baras o taga Halahala. Kasi may distinct na paraan sila kung paano nila sabihin ang ibang bagay. Katulad ng halimbawa, yung letter D. Hindi nila binabasa yung letter D. Yan. Ang basa nila sa letter D ay letter R. Kaya wala silang daga. Pero meron silang raga. Yan. So yung values din natin. May mga values tayo na wala sa may mga salita tayong base sa values natin na wala sa iba. At sila rin naman merong salita na wala sa atin. Halimbawa sa Spanish, ipinakilala sa atin yung tinatawag yung term na delicadeza. Wala tayong exact meaning nun. Pero we borrowed that word from the Spanish kasi nga that delicadeza is a Spanish value. It's a Spanish value. No? They want us to inherit that kind of values. So we learn new concepts through words spoken, written, or signed. So teachers explain lessons using language, and students absorb knowledge through listening, reading, or discussing. So, ibig sabihin, yung language, napakahalaga niya sa pagkatuto ng isang mag-aaral. Napakahalaga talaga niya. Kaya nga, kung ang bata man ay hindi nakakapagsalita o hindi nakakarinig, may ways pa rin how to convey the message to those people. Gumagawa ng paraan ng tao just to communicate with each other. Because
human beings are communicators by nature. So, meron tayong tinatawag dito sa mother tongue natin, may tinatawag tayo na first language as a learning foundation. So, sa UNESCO, kung di ako nagkakamali, sa UNESCO, ang tawag nila dyan ay L1 or Language 1, the first language or mother tongue. So, bakit siya tinatawag na mother tongue? No? Ang mother tongue daw is the language a child first learns at home. So, bakit siya tinawag na mother tongue? So, sino ba yung usually na nagbabantay sa isang sanggol? Nanay. Kaya ang tawag doon ay mother tongue. So, usually, yung L1, doon sila pinaka-komportable. So, sa Pilipinas, may mga examples tayo ng mother tongue. Bawa, Tagalog, Waray, Cebuano, Ilocano, Maranao, Bicolano, etc. So, these are our mother tongue. Although, because of trade and migration, sometimes we got mixed up. For example, by nature, no, by race, no, by ethnic group pala, we are Bisaya. We are Bisayan. Ang tatay ko taga Cebu, taga Daligid sa Cebu. Ang nanay ko taga Misamis Oriental sa Himoog City. But because of migration and lack of job opportunities uh, in some provinces, pumupunta sila sa mga metropolis katulad ng Metro Manila. So doon nagkakilala ang nanay at tatay ko. Ngayon, bagamat Bisaya sila, hindi nila naipasa directly sa akin ang pag-aaral ng wikang Bisaya. Kasi sa bahay, Tagalog na ang itinuro nila sa akin. Kaya nung medyo tumanda na ako, tsaka pa lang ako nagsimula mag-aral ng Bisaya. Pero I cannot speak Bisaya in full sentence or I cannot create Bisaya paragraph, no? A Visayan paragraph. But I do understand some of the words or some of the sentence. Yun. Hindi ko lang talaga kayang magbuo uh, ng sentence na pure Bisaya. So, yung second and third language, meron sa Pilipinas, no, base sa mother tongue-based multilingual education, Filipinos are considered as L2, the secondary language, and L3 naman yung English. So, dapat daw talaga, hindi itinuturo muna kung ikaw ay merong mother tongue, kunyari Bisaya, huwag ka muna dapat turuan ng Pilipino. Kasi ganito, gagamitin mo yung Bisaya sa pag-aaral ng Pilipino, which is largely based from Tagalog. Ngayon, pag natuto ka naman na sa Tagalog o sa Filipino, tsaka ka pwedeng mag-aral ng English. Yan actually sa UP dati napag-aralan yan na mas madaling matuto ang isang bata kapag gumamit siya, bawa ng isang bagong language ng bata, kapag itinuro siya kung saan siya komportable salita, ano yung mother tongue niya. Nakuha niyo? Ganun na kasimple. Kaya nga ako, mas naintindihan ko yung Spanish language kasi sa college meron kaming Spanish language. So meron kaming Espanyol, ano ba yun? Kalimutan ko na. Espanyol para principiantes. Espanyol intermedia, elementary Spanish. Espanyol intermedia, avanzada, advanced Spanish naman yun. Tatlong Spanish yun. So naintindihan ko yung isang teacher na nagturo sa akin ng Spanish kasi ang ginamit niya, Tagalog. Yun. Mas mahirap. Mas madali. Mas mahirap kapag Spanish agad ang ginamit. So walang basihan.
Anong pagbabasihan ko? Paano ko matututunan yan? Kung ituturo mo agad sa akin yan in Spanish. So, yun nga, dahil sa mother tongue, madali nang matutunan itong mga subsequent languages. So, ang tawag dyan, no, ang term nila dyan ay scaffolding. Yan. So, ginagamit nila yung mother tongue as a support to learn the new language. Tapos dahan-dahan nilang tatanggalin yung support kapag matibay na yung foundation. Yan. Pag matibay na yung foundation at yung estudyante confident na sa kanyang pagsasalita ng language na yon, pwede nang anuhin yung pwede nang tanggalin yung kanyang mother tongue. So, according to UNESCO, ano ba yung position nila on language and education? So, number one, mother tongue education is a right. So, karapatan mo na bigkasin mo ang iyong wika, lalo na yung iyong mother tongue. Because sabi nga nila, every child has the right to learn in a language they understand best, their mother tongue. Ganun kasimple. So, yung position na to, sinusuportahan ito ng UNESCO, yung UN Convention on the Right of the Child. At saka sa Philippine Constitution natin, sa Article 14, Section 2, sinasabi nila doon that promotes the use of regional language as auxiliary media of instruction. When we say auxiliary, pantulong, pandagdag, additional media. Kaya nga ako, kapag nagtuturo ako, kasi kayo magiging teacher din kayo eh. Kaya kapag nagtuturo ako, halimbawa, English yung medyo, if the student do not understand, do not understand the English, sometimes the English word itself, no? They will ask the translation of that word. Sasabihin ko, kayo bilang mga guro, in the near future, huwag ipapahiya yung estudyante mo. Sabi mo, bobo mo naman, di mo alam yan. Nakakawala ng, ng self-confidence. Tell them the translation. Ganun na kasimple. Kasi, teacher kayo. Hindi kayo nasa classroom para ipagmalaki yung nalalaman nyo. Ay tigilan nyo na yung pagtuturo kapag ganyan. Nasa loob kayo ng classroom para turuan ng mga estudyante na matuto ng mga bagay na hindi nila alam. Ganun na kasimple. So, paano ba ginamit itong mga mother tongue sa ibang bansa? So, nagbigay ako ng dalawang example dito na nakuha ko lang din naman sa internet. So, sa India, they have what we call the three-language formula. So, actually, parang ganyan din yung ginawa natin. Ewan ko kung dito nga nila kinuha yun eh. No? So, yung summary niya, so, sinimulan ito noong 1968. Kasi sa India, ang daming wika, ang daming language, sobrang daming, as in yung wika nila sobrang distant sa isa't isa. So, noong 1968, nagkaroon sila ng multilingualism and national integration. So, ibig sabihin, parang unity in diversity to. So, ang una nilang pag-aaralan, yung mother tongue nila. Pangalawa, Hindi or English. Pangatlo, yung modern Indian language not spoken in their state. Or foreign language. So ngayon, kahit pa paano, mahigit 1.4 billion na Indians, at least they try to understand each other. Kaya nga, many Indians actually are polyglot. They can speak in several languages. Kasi nga, they need it. They need it to communicate with fellow Indians na ibang-iba talaga yung language kesa sa kanila. Sumunod naman, Bolivia. Yan. So sa Bolivia, may tinatawag na bilingual intercultural education. So, they recognize 36 official languages. So sa atin, parang 19 lang. So including Spanish and many indigenous language. Quechua, Aymara, Guarani.
So in 1994 and 2009, reforms, uh, 1994 and 2009, uh, yung nagkaroon ng bilingual at saka intercultural education sa lahat ng public schools. So, kailangan ituro muna ang yung mga subject sa local indigenous language muna nila tapos Spanish. Minsan sabay. Minsan sabay. So, education is also intercultural. So, respecting indigenous knowledge, traditions, and perspectives. So, yun yung ginawa sa Bolivia. So, dito sa Pilipinas, ano ba yung nangyari sa kasaysayan ng pag-aaral ng ah, ng language dito sa Pilipinas? Diba? Bakit dito sa Pilipinas? Sinakop tayo ng 330 years ng mga Kastila pero we barely speak Spanish right now. Samantalang Amerikano, sinakop lang tayo for 50 years, no? May 50 years. Tapos tuloy pa rin ang pakikipagkalakalan natin sa kanila. Bakit mas malapit na tayo sa English ngayon kaysa sa Spanish? Ano nangyari? Diba? So, ganito ang nangyari. So, Spanish period class, ang language policy nila, Spanish ang official language or official language ng government. Teka, patayin ko muna yung camera ko ha, para mas makita nyo. Yan. So sa Spanish period, Spanish was the official language of government, religion, and education. Yan. However, the Spanish colonizers did not aggressively promote mass education in Spanish, especially among native Filipinos. Yan. Bakit? Kasi actually, sila nga yung nag-aral eh. Pinag-aralan nila yung language natin. At itinuro, madalas, ang mga dasal na, lalo na yung nakasulat sa kauna-unahang libro na naimprenta sa Pilipinas, yung Doktrina Kristiyana, nakasulat siya sa 3 script, sa Baybayin, sa Filipino na yung Latin script, at saka sa Spanish. They are the ones who studied our language. No? Hindi rin sila nagtayo ng public school hanggang 1860s. Kaya nga, relatively, ang Spanish, hindi pa rin siya alam ng karamihan. Lalo na yung mga hindi nakapag-aral. Kaya ang nangyari, kung sino lang yung mayaman, at sino yung malapit sa simbahan, sila lang yung nakakapag-aral. No? Madalas kahit sa katekismo, yung mga vernacular pa rin. Ibig sabihin, ito yung mga local languages sa isang lugar, katulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Kapampangan. Ang mga natutulong dyan ay ang mga ilustrados, yung mga elite. Si Jose Rizal magaling dyan. Isa siyang ilustrado si di ba? Si Jose Rizal. Kaya nga, hindi totoo yung sinasabi na sinulat niya yung sa aking mga kabata. Alam niyo ba yun? Di ba narinig nyo na ito, lakihan ko muna. Yan. Narinig nyo na ba yung sa aking mga kabata ni Jose Rizal? Di ba may nakalagay doon na ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Pero, modern researchers and historians are already refuting the claim that Rizal made this poem. Hindi niya ginawa yung sa aking mga kabata. Ito ang mahirap kasi si Jose Rizal, well-documented siya. Meron siyang sulat sa isang, hindi ko alam kung sa kapatid niya ata, na hindi niya, naghahanap siya ng word para sa libertad ata o independensya. No? Wala siyang makita. Pero may nabasa siya.
No, matanda na siya doon. Na ang Tagalog daw ng yun nga, ng independence ay kalayahan. Hindi kalayaan na, kalayahan. So, matanda na siya noon. Ang nakakatawa, doon sa libro niya sa aking mga kabata, may nakasulat doon, may word doon na kalayaan. So, paano nangyari na sa isang 8 years old na isulat na yung kalayaan, pero nagtatanong siya nung matanda siya, ano yung ibig sabihin, ano sa Tagalog yung libertad o independencia? So, ibig sabihin, merong problema, merong nagsisinungaling. Di ba? So lumalabas na hindi sinulat ni Jose Rizal ang sa aking mga kabata. Kasi meron namang paliwanag dyan eh. Kasi nung naging national hero si Rizal, they want to elevate Rizal as the top tier, no? Pinakamataas sa level ng mga bayani sa Pilipinas. Kaya ang daming sumulpot ng mga bagong anecdote tungkol sa kanya. So, ano ba yung naging impact ng ano, unang-una, ah, teka lang. Yeah. So, ano ba yung naging impact? Unang-una, uh, Spanish language created a language barrier between the ruling class and the masses. Nasisilaw ako dito. Yan. Takpan ko lang yung ilaw. So, they created a language barrier between the ruling class and the masses. So, ibig sabihin, yung parehas ng mga grupo ng mga Pilipino, hindi sila magkaintindihan. Hanggang ngayon, nangyayari sa atin yan. Hindi lang sa language, kundi sa lahat ng aspeto. Hindi maintindihan ng ruling elite ang mga masa kasi they do not experience what the ruling mass is experiencing right now. Kahit no si Marcos nga, si Ferdinand Marcos Jr., no? Tinanong siya dati magkano yung pamasahe, 4 pesos daw. Nung tumatakbo siyang Vice President. Ibig sabihin, hindi niya alam kung magkano ang pamasahe ng jeep. That's why the ruling class, they cannot empathize actually with people. Lagi lang nila ginagamit na tatapusin ko ang kahirapan, tatapusin ko ang korupsyon. Pero at the end of the day, hindi nila magawa. Kasi nga, uh, kung may ginagawa man sila, taliwas yun sa gustong mangyari ng mamamayan. Imagine niyo dahil na sa language. No? Local languages remained widely spoken but were not developed for formal education. So, walang formal education dati ng mga salita natin. Yan. So, sa American period naman, nagkaroon, kung ang Spanish, no, ang mga Espanyol, they divide and conquered the Filipinos, no, divided emperor, sa pamamagitan ng religion. The Americans conquered the Filipinos by teaching them, by actually teaching them. But with a price. No? Yung education na to ay nakaangkla sa gustong mangyari ng mga Amerikano sa bansa natin. Yan. So, ganon kasimple. Ayan. Patay muna ako ng nasisilaw ako sa So, the Americans introduced a public school system and sent American teachers, Thomasites, no? Galing sila sa US steamship na US steamship Thomas. Kaya sila tinawag na mga Thomasites. Pero hindi sila yung kauna-unahan na ng mga grupo ng guruan na pumunta dito Meron pa yung mga galing sa US steamship Sheridan. Yon. Pero sila yung pinakamarami na unang grupo na pumunta. So, anong ginawa nila? They Americanized the Philippines. They introduced the public school. So, ano pa nangyari dito? So, ang nangyari dito, English-only policy in schools. All subjects were taught in English from grades 1.
So Filipino teachers were trained to teach in English, not in Filipino, not in their mother tongue, but in English. So, at dapat kailangan yung mga estudyante matuto agad sa pagsasalita ng English. Kahit hindi nila masyadong maintindihan. So, ano nangyari? Yung English naging dominant language of education, government, and business. Many Filipinos learn to speak English but not necessarily understand content deeply. Yan. So, yan din ang dahilan kung bakit ang baba ng reading comprehension ng maraming Pilipino. Whether it's Filipino or in English. Kasi nga, prioritize yung national language kaysa sa mga, sa mga mother tongue. Tapos bago ipasa kay Filipino tsaka kay English. Yan. Madalas tinitignan na ang mother tongue inferior siya kaysa sa ibang mga language. So, noong 1974 naman, post-independence, nagkaroon ng tinatawag na bilingual education policy. So, anong ibig sabihin nito ng bilingual education policy? Ibig sabihin nito, kailangan gamitin sa media ang English at saka Filipino. Yan. Teka lang po. So, yun. Kailangan gamitin ang English at Filipino sa iba't ibang mga subjects. Teka lang po. Medyo nagsisigaw kasi ako dito sa... So, yan. Both, they use both Filipino and English. So, yung implementation niya, ganito, hati. Filipino ang gamit sa mga subjects katulad ng araling panlipunan, edukasyon sa pagpapahalaga, PE, saka kung ano pa. Pero dapat English ang turo sa science, math, and other English subjects. So, noong 1987, nagkaroon ng reinforcement. So, ginawang Filipino and English ang official languages. Alam ko, pati Spanish considered pa rin siya as national language. So, mas prinomote na ngayon yung Filipino as a national identity language. Although 1930s pa nagkaroon ng wikang pambansa, talagang ngayon, dapat, so kung ipopromote yan as national identity language, that means you have to speak the language. Diba? Ganun na kasimple. So, ang problema ganito. Many learners, especially in the provinces, struggle with both Filipino and English. Hindi talaga sila magaling. Ang nakakatawa pa, kapag pumupunta rito, halimbawa yung mga Bisaya, mga Bicolano, we laugh at their pronunciations. Ay, Bisaya ka pala ganyan. No? Hindi yung pabiro pwede yung pabiro pero yung talagang binubuli mo talaga na, ay ganito, ang pangit mo magsalita, Bisaya ka, Bisakul ka, ganyan. Diba? Hindi tama yon. Kaya ang nangyayari, yung mga taga-ibang lugar na they are trying to speak in Filipino, nawawala sila ng confidence. Natatakot na sila magsalita sa loob ng klase. Local languages were still not used in early education, causing confusion, low comprehension, and high dropout rates. So yun yun. Yun ang problema. No? Hindi mo maintindihan Di ba? Hindi mo maintindihan. Sige nga, ikaw nga. Meron ako. Kunyari, teka, maghahanap ako. Sandali lang. Okay, maghahanap nga ako. Sandali.
Yan, teka lang po, pasensya na nag-ano. Yan, so may papakita ko sa inyo. Ha? This is a Chinese character, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Yun nga, basahin mo. Yan. Basahin mo ngayon. Pag hindi mo nabasa yun, babagsak kita. Babagsak ko kayo, BED students. Basahin nyo. Yan. So, hindi nyo mabasa? O, dahil kinukulit ko kayo na basahin nyo to, para maintindihan nyo, at naiinis kayo sa akin dahil hindi nyo maintindihan, anong gagawin nyo? Please na lang kayo sa lugar. Ganun kasimple. So, if the language is not understood generally by the students, they will likely to drop out talaga. So, yan, iyan muna natin. Alam, na, na trans, ayan, teka lang. Pasensya na, may mga poses tayo. Nagloloko kasi yung aking ano. Ayan. So, ito po yung summary nung sinasabi ko sa inyo kanina. So, makikita nyo naman kung ano yung mga dominant language, ano yung mga policy focus, at yung epekto. Ayan. So, ngayon, meron ng welcoming na, no? Dahil nagkaroon na ng tinatawag na uh, MTB, MLE sa Pilipinas, Mother Tongue Based Multilingual Education. So, ito yung ano, kasi gusto nilang i-address yung long-standing problems in the Philippine education system. Una, yung poor comprehension. Dahil nga, early exposure to English and Filipino, high dropout and repetition rates in early grades, learners feeling alienated when taught in unfamiliar language. So, noong 2009, so inintroduce ito, kung hindi ako nagkakamali, bilang isang DepEd order. So, ano ba yung purpose niya? So, use the child's first language as the medium of instruction. So, if the students learn the new language by using the medium of instruction, pwede na sila mag-focus sa, ayun na, pwede na silang i-introduce sa Filipino, the L2 and English L3. So, eto, sa pagkakataong ito, nagkikreate ito ng long-standing language foundation. So, ano ba yung legal basis? Una, yung DepEd Order number 74 series of 2009. Yun, so, ipinag-utos dyan, kung hindi ako nagkakamali, si dating Secretary Jess Dilapio, na dapat national policy yan, dapat lahat ng eskwelahan. So, directed schools to use the learner's mother tongue as the medium of instruction in preschool and grades 1 to 3. Emphasize the development of cognitive and academic skills in L1 before transitioning to L2 and L3. So maganda ito. This is a very welcoming development, especially for the Filipinos with mother tongue aside from Filipino. Kasi tayo sa mga lumaki na sa Maynila, automatic Filipino na ginagamit natin. But in other countries, siyempre iba yun. Yan. So, una, isa pa na pinagbasihan dito ay yung tinatawag na Enhanced Basic Education Act of 2013. So, this is also known as the K-12 law. So, dahil dito, nagkaroon na ng bagong program, yung mayroong senior high school program, yun, K-12 na, no? From kinder to grade 12. Yan. Maganda yung K-12 class, ha? Sinasabi na iba pangit yan. Maganda ang K-12. Dahil bago tayo nagkaroon ng K-12, ilan na lang. Siguro isa o dalawa, tatlo na lang kasama ang Pilipinas na gumagamit pa rin ng K-10. Ibig sabihin, kulang tayo ng 2 taon para mag-aral sa basic education. So, yan. Dito, dahil sa K-12 law, nire-enforce yung mother tongue para sa paggamit nito as a medium of instruction. Kailangan culturally relevant and localized ang teaching materials. And promotes the gradual and scaffolding instructions of
Filipino, and English. So, what is MPB? Sabi ko na kanina, um, yung approach, no? What is MTB MLE approach? So, this is an education approach where learning starts in the child's first language, L1, Cebuano, Ilocano, Waray, Kapampangan. As learners grow, isasama na yung Filipino at saka yung English. So, this allows children to build a strong foundation in literacy and thinking, make smooth transitions into other languages, understand lessons better because they begin in a language they already know. O, di ba? Kasi, halimbawa, kung ang bata nasanay sa mga salita, halimbawa sa numbering, no? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, no? Di ba yung pito? Di ba yung pito niyan? Pulo, yung number 10. Tapos pag bigla mo siyang pagbibilangin sa Tagalog, isa, dalawa, tatlo, magiging oblivious ang bata niyan. Ano tong ginagawa ko? Hindi niya alam. So, kailangan yung mother tongue talaga. So, sabi nga dito, you learn to read best in the language you speak best. Yun. Yan yung key principle dyan. So, ano ba yung key goals ng MPB, MLE? Yan. Literacy development. Yan. So, katulad na sinabi ko, pag itinuro yung mga subjects in L1, mas madaling maintindihan. At lumalabas daw na mas madaling natuto ang mga bata magbasa sa kanilang mother tongue. Siyempre, confidence building. So dahil they know the language, they can speak their mind. Di ba? O halimbawa ako, tanungin mo ako kunyari, kung wala akong alam, kunyari wala akong alam sa Spanish, explain this in Spanish. Yan. O sige nga, ano sasabihin ko? O, ganun na kasimple yun. Pero kung alam ko ang wika na gamit, no? Kaya nga nagtataka ako bakit kailangan natin pagtawanan yung mga nasa Miss Universe na, alam mo yun, ay so, alam niyo yung mga, may iba lang tayo ng konti, no? Yung mga sumasali kunyari, Binibining Pilipinas, pinagtatawanan nila na yung kahinaan ng tao na yon. Pero mahina na sa language. Katulad dati, may nauso yung in-interview siya, no? May family, thank you. Ganun. Wala siya masabi. Mahina siya sa English eh. Pero hindi ibig sabihin nun, bogus ang tao. Hindi. Mahina siya sa English kasi hindi yung nakasanayan na lingua franca niya sa bahay. Di ba? Hindi yun yung lingua franca niya. O, yun yung parang common language, ibig sabihin ng lingua franca. Yun. Kasi nga, sa iba, basihan. Sa ibang ang parameter nila ng tawag dito, na matalino ng isang tao, English, hindi ganon. English is just a language, not a parameter for intelligence. At tandaan yan ha, ulit, English is just a language. It is not a parameter for intelligence. Tatandaan yan. Yan. So, dahil magaling na yung mga bata, so it boosts self-esteem, class participation, and identity affirmation. So, smooth language transition. Yan. Yung sinabi ko na kanina, yung tinatawag na scaffolding. Number 4, academic achievement. So, strong L1 skills translate to better performance. So, mapipigilan din yung language from becoming a barrier to learning. Yan. So, titingnan ko lang kung ilang oras na po tayong nagre-record ha. Ayan, hindi pwede pa naman para siguro. So, mother tongue,
MTB MLE in Philippine K-12 curriculum. Ito yan. So from kindergarten to grade 3, dapat ang medium of instruction sa lahat ng subjects, no, ay mother tongue. It is also taught as a subject to develop formal literacy. So sa grade 1, ang oral Filipino is introduced through songs, conversations, and simple vocabulary. Yan. So yung oral Filipino lang, wala pang ano. So kanta-kanta lang, saging, pupo, kaong, bas kanta-kanta lang. Hanggang malaman na nila yung language. Simple vocabulary din. So, sa grades 2 and 3 naman, basic written Filipino. So, doon sa grade 1, pinagsusulat na sila pinagsasalita na sila ng, o pinakakanta ng Filipino. Ngayon, sa grades 2, basic written Filipino na ang dapat gamitin. At oral English. Yan. Pagdating naman ng grade 4, doon na yung gradual transition. Pero gagamitin pa rin si mother tongue as a support na lang. Hindi na siya gagamitin as the main para matutunan din yung Filipino language. So this is the language model. No? Yan yung tinatawag na trilingual model. So meron tayong, bakit trilingual? Tatlo. Meron tayong L1 which is the mother tongue, L2 is Filipino, and L3 as English. So next. So ano ba yung benefits of three language models? So L1, L2, L3. So learners thinks better in familiar language, develop strong reading, writing, and critical thinking skills in L1, learn Filipino and English faster because of solid language foundation. So encourage respect for local culture and language. So, sa Pilipinas, we have 19 recognized mother tongues. Ito yun, ha? Isa-isayin natin. Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Waray, ay, Pangasinense, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Tausug, Maguindanao, Mindanao, Chabacano, Aclanon, Ibanag, Ibatan, Kinaraya, Yakan, Sambal at Surigao. So maliban sa Chabacano na isang pidgin language, no? Ibig sabihin, yung mga words niya galing sa isang foreign language, pero yung grammatical structure ano na, kumbaga iba na. Lahat yan ay native, no? Inuulit ko, maliban sa Chabacano, kasi ang Chabacano, karamihan ng mga words niya galing sa Spanish. So, bakit mahalaga ang MTB-MLE? So, it promotes inclusive, equitable, and quality education. Respects and revitalizes indigenous and regional languages and helps meet international goals like the UN Sustainable Development Goals. Yan, yung natawag na, ano? SDGs, yan. Kailangan nang mangyari yan, ano? Quality Education and UNESCO Language Policies. Yeah, so, ayan, so ito na yan. Tigil muna tayo ha, kasi alam ko medyo dumugo na ng konti yung utak nyo, no? Dami ko na sinabing term. So, palagay ko, doon muna tayo. Yung part 2 noon, i-record ko din. Pero baka bukas sa siguro. O sa susunod na araw. So, maraming salamat class. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pakikinig nito. Siguro sa mga susunod, magbibigay din ako ng ibang mga seatworks. At syempre, pwede nyo i-download yung video na to or pakinggan ng paulit-ulit para mas maintindihan nyo yung mga sinasabi ko rito. So,
ayun lang naman po. Maraming salamat. Ah, antayin niyo yung part 2 nito, yung karugtong. Okay? So, maraming salamat po sa ating lahat. God bless.